Mga tatkuy, di ba katatapos lang ng birthday ni Coaching? Tapos ang palusot nila, wala daw silang ginastos kahit isang kusing dun sa party. Naniwala kayo? Kasi mga tatkuya, sa invitation pa lang nila, di ba, vinlog ko yun. Sa invitation pa lang nila, nakalagay na doon na ano bawal magdala ng, bawal buhayin ang camera, bawal mag-take ng video, at sila yung nagpadala ng invitation for Kuting's birthday. So parang yung nag-organize ng event, galing sa palasyo yung invitation eh. At yung invitation, parang dapat ano talaga, very masikreto talaga eh. Bawal nga mag-video, bawal mag-take ng photos kasi may photographer naman sila sa loob. Even yung mga photos na remembrance baga na kinuha ng photographer, binibigay lang yata exclusively sa mga umaten, nag-leak naman. So, mukhang na-booking na sila rin ang nagbayad sa Duran-Duran. Nagpalusot 'di ba yung PCO secretary na bago yung pumalit kay Amoy Kulog na wala silang ginastos, sorpresa lang daw yun. Still mga ate at kuya, kung sorpresa yun, nag-commit si Kuting ng ano, ng dalawa, nag-commit si Kuting ng ano, ng violation sa dalawang batas natin. RA 6713 yung isa, yung sa Code of Ethics nga, and yung isa parang 90 something, basta yung sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, sinend sa akin yun sa email ko eh. Dali, buksan ko lang ha. Pero syempre, sinend sa email ko yan. Sinave ko nga rin yan sa screenshot thingy. Check ko lang ang email ko. Hold on a sec. Okay. Anong batas nga yung isa? Check ko lang. 6713. Ang haba kasi ng email. Even yung tatay ni Kuting yung nag-declare nun eh. 'Di ba? Bawal ka tumanggap ng mga gifts habang ikay nakaupo. Kaya nga si VP Sara hindi rin okay, hindi ko ma-open. Kaya si VP Sara ayaw ring tumanggap ng ano, 'di ba yung tatanggalan siya ng budget tapos mag-aambagan tayo. Bawal kasi yun eh. Bawal sa article sa Republic Act 6713 yun. Kaya malalabag ni VP Sara, gusto mo nating tulungan ng opisina ni VP Sara bilang Vice President, hindi pwede. Kahit tayo ang sumagot, 'di ba? Bawal. So, itong concert na ni Kuting na ang bisita niya ay Duran-Duran na wala silang choice kundi aminin, 'di ba? Pero tahimik si Kuting, 'di ba? Wala siyang kaimik-imik ngayon. Sabi ni Attorney Trixie, Bistado ang concert China. Hold on. So ito yung article ng billionario.com. Ate Jocelyn, thank you. Jocelyn ba? Hindi ko alam. Basta Jay-Z, Ate Jay-Z, hello, thank you. So article ng Billionario, na ang pinifeature lang nila ay mga billionaires. Sabi ay, you've gone too far this time. Gigil ang bilyonaryo Nagalit ang billionario.com sa Marcos administration. You've gone too far this time. Malacañang sent official invites to top billionaires politicos to Marcos's Duran-Duran birthday bash at Manila Marriott. Even yung owner ng Marriott nabatikos dito eh. So, ayun nga po. Article kanina, kahapon, ng bilyonaryo. Ang sabi, basahin ko sa inyo. The Office of the President itself rolled out exclusive invites. Sila mismo ang nagpadala ng invitation to the country's top billionaires, mga elite, and politicos for Kuting Jr.'s star-studded birthday celebration featuring a private Duran-Duran concert at the Manila Marriott Hotel or Marriott. A babbler got hold of one of the invites complete with the Office of the President seal for okay, may nakakuha ng isang imbitasyon at siguro ni-leak. On Friday the 13th at 7:30 p.m., the glamorous affair took place at the Manila Ballroom of the Marriott Hotel, owned by billionaire Kevin Tan. Attendees were asked to dress smart casual. Pinakita ko sa iyo yung ano na yan, di ba? Yung invite na pinost din ni Miss Marlica yan. Teka. Pinost ko rin sa aking page. Open ko lang yung page ko.
Nag-leak talaga. Maui Spencer. Yay. Okay, hold on 1 second. Let me show you the invitation na nag-leak. Ayan. Basahin ko muna yung invitation ha. Diyos ko, ang liit. Dear friends, sabi ng invitation, we're excited to celebrate with you tonight. Umaga nila sila ng Friday the 13th. To keep the vibe cozy, akala mo naman cozy, bakit maliit ang Marriott? Private, we kindly ask that you skip the photos and videos. Alam niyo, ugali nila to eh. Ganyan lagi yan. Bawal ika ang picture, bawal ang video. Bakit kayo masyadong masikreto? Even nung pinatawag kami noon, kaming mga, dati akong Ensaymada vlogger, di ba? Pinatawag ang mga vloggers noon, bawal mag-picture, bawal mag-video. Bakit bawal? Mga vlogger kami. Okay? Yung ibang mga vloggers na kasama ko, pasikretong kumukuha ng picture. Nagre-record ng video. kung hindi siguro nag-record noon ng ibang mga vloggers, mga kuya, hindi nag-picture, baka kami ay nabigyan ng mga sobre. What do you think? Kaso walang choice yung nagpatawag sa amin nun, sinabukang kang na yan, sinaamoy kulob. Sino pa ba yung isa? Basta yung mga ganun, sinabukang kang sinaamoy kulob. Wala silang choice, hindi kami nabigyan siguro ng sobre dahil nga binuhay na ng mga vloggers yung kanilang mga cellphone, mga gadgets. Wala kaming napala, pinakain lang kami ng itlog at saka lumpiang Shanghai nang walang kanin. 1379 po ba yon? Hindi, Anti-Graft and the Practices Act yun eh. Okay. Di ba sabi, ano pa sabi din, basahin ko nga ulit. If possible, sila nag-send ng invite, anong sorpresa? Di ba sabi na sorpresa lang daw yon? Na-surprise nga kami, biglang may Duran. Diyos ko, kayo nag-send ng invite, tapos dapat wag bawal mag-open ng cellphone? Sabi pa nga dito, if possible, you can leave your phone in your car. Iwanan nyo na mga cellphone nyo sa mga sasakyan nyo. And take note mga ate at kuya ha, naka-bold yung mga letrang leave your phone in your car. Naka-bold, baka kapal ang letra, no? Skip the photos and videos. Sa invite na to, yung ibang mga letra kasi lang, normal lang. Pero yung skip the photos and video, naka-bold, kinapalan para basang-basa. Iwanan nyo ang inyong cellphone sa sasakyan, or if it's easier, you can also check it in at the reception desk. I-check in nyo na lang sa reception desk, ipatabi nyo na lang doon. Siguro yung iba, ayaw nilang iwanan sa sasakyan. Uy, kumusta ang signal natin? Okay pa ba? Ayaw nilang iwanan ang cellphone nila sa sasakyan ng kasama nila. Right? Wala silang sasakyan, naki-hitch lang or something. So, iwanan na lang nila sa sasakyan ng kanilang iwanan lang sa reception desk o sa front desk where it will be tagged and waiting for you at the end of the night. But don't worry, we've got you covered. Kahit wala yung mga cellphones nyo, our videographer will capture all the special moments and will have a secure roaming photo booth strolling around so you can snap a keepsake to take home. Thanks for helping us make this night extra special and intimate. We can't wait to celebrate together, sabi ng palasyo sa kanilang invite. O sabihin yung peke itong invitation ninyo, kamangyang, So dapat daw smart casual lang ang suot with cocktails starting at 6:30 p.m. Inom-inom agad. Notably, the invite kept details of the night's program and special guests under wraps, instructing guests to leave their phones and executive assistants outside the ultra-exclusive event. Iniwanan ang mga mag-ingat kayo, Grace po. Mag-ingat kayo, Escudero, di ba umattend kayo? Baka mamaya iwanan nyo sa reception desk yung mga cellphone nyo, ayaw yung iwanan sa sasakyan. At kahit sa sasakyan nyo, baka may marunong magbukas. Mahack pa yung inyong mga cellphone. Makuha ang inyong mga scandal dyan, mga screenshots, mga documents and whatnot. Baka yung inyong mga daring photos manakaw pa dyan. Mag-ingat kayo. Traidor ang mga yan. Traidoran kayong lahat. Magsama-sama kayo. Birds of the same feather are the same birds. Okay.
In a statement that got everyone talking, the Presidential Communication Office revealed that the party was a surprise organized by the president's old pals, mga matatanda daw niya, mga dati niyang kaibigan, sorpresa daw pala yun. It said the president was totally floored and super grateful that the legendary band rocked out with their iconic tunes, yada yada, yada yada. The internet is buzzing after news broke about the eye-popping cost of bringing Simon Le Bon and his Duran Duran bandmates to Manila. Las Vegas talent, a celebrity booking agent. Oh, my booking agency has revealed that booking the iconic band for a private event requires a hefty fee ranging from $500,000 to $875. So halos 50 million mga kuya. Okay? The extravagant price tag has definitely got people to walk in. Duran Duran, which has had 2 sold-out concerts in the country, is gearing up for a United States tour next month. May sold out silang concert dito dati. Pero this time, pasikreto. At gumastos ng halos 50 milyones. Oh. So, sumobra ang administrasyon ni Kuting. Ang eme-eme, gift lang daw yun. Yun nga, nalabag nyo ang batas kung gift man yan. Kung gift yan, bakit kayo yung nag-spread ng invitasyon na huwag kayo mag-take ng photos, ha? Birthday yan eh. Siyempre may magte-take ng photos, gusto makipag-selfie sa inyo, bakit nyo pinagbabawalan kung wala kayong sikretong performer or performers? Birthday yan. Magpupulvoron ba kayo doon? Meron ba kayong macho dancer? O may mga putatsing kayong maghuhubad doon? Sa Marriott Hotel yun. Oh. At saka sa mga kaibigan yung mga plastic din naman, magtatrayduran kayo, maglilik at maglilik yan. Kayo siguro ang nagbayad sa Duran-Duran. At gugulatin nyo ang inyong mga kaibigang elite, ipapakita nyo, sorry, kami talaga ang powers that be. Powerful kami, rich pa. Hindi lang kami billionaires, trillionaires pa kami. Afford namin na, di ba sabi ko nga sa inyo, may kaibigan ako na nirentahan yung isang sikat na ibon na singer ng worth 5 hanggang 10 million. Pakantahin lang siya ng ilang songs, 4, and then alis na. At sino yung nanood lang doon sa pagkagaling-galing na singer na iyon na pinklawan din pala? Halos 20 katao lang. Walang nakaalam. Compound lang nila yun. So, apakasinungaling, sabi ni Sas. Apakasinungaling yung PCO. Paanong surprise party kay Kuting yan? Ayan na nga, 'di ba? Surprise, pero kayo ang nag-send ng invites, nag-send ng invitation na huwag kayo mag-take ng huwag niyo ipasok ang cellphone niyo sa venue, ha? Iwanan niyo na lang sa front desk o kaya iwanan niyo sa mga sasakyan niyo. What? Ano ang cake niyo? Ano ang cake niyo doon? Ginto? What? Ano ang sikreto para bawal mag-take ng picture at meron naman kami photo. Bakit? Dalang-dala ka na rin ba butod na kapag nakukunan ka ng picture, ang pangit mo, ang laki ng tiyan mo, kulubot ang leeg at mukha mo? Kaya gusto mo ang pictures na ibibigay sa mga bisita kung sakali magpa-picture together with you, yung na-edit na ang tiyan? Na-edit na ang balat? Napakinis na? Ganun ba yun? I don't think so. So, booking. Tapos ang palusot tumanggap, surprise lang yun. Yun nga po eh. The moment na ikaw, Kuting, ay nagstay doon sa concert, kasabwat ka na rin. Dapat nang sampahan ng kaso, kaya lang immune si Kuting eh. Kung sino man yung, mga senador, magpapaimbestiga kayo, hindi. Hindi ito iimbestigahan. Aba naman. Sino yung nagbayad ng halos 50 million? Kasi hindi pwedeng libre yon. Kahit
Kahit na ako'y apakayaman at kaibigan kita, hindi kita kayang ilibre kahit 1,000,000. Gustuhin ko yun, sayang ang pera. Kapag naglabas ako ng 1,000,000 at higit pa diyan, may hihingin akong kapalit. So, dapat imbestigahan ng Senado yan. Sino ang kaibigang nagbayad sa Duran Duran? Oh. At baka may hinging kapalit eh. May nalalabag na batas. So, dapat magkaroon ng Senate investigation in aid of legislation na kapag ka nalabag ang RA na yan, mas matindi ang magiging parusa. Anti-Graft and Corrupt Practices Act at saka yung Code of Ethics ng mga public employees and appointees. Public officials and appointees. Oh. Dapat gumawa sila ng panibagong batas, magpa-imbestiga ang Senadong mga bida-bida. Total lang, magpa-imbestiga kayo. Oh, sino ang nagregalo? At baka may hinging kapalit. Baka mamaya sa mga bidding process ng gobyerno, yun ang piliin. Oh, or baka mamaya, sila rin ang nagbayad. Ngayon, sino kaya sa matatapang na senador at mga kongresista ang magpapa-imbestiga dito sa pakabonggang-bonggang concert at kagabi may concert na naman sa palasyo, mga tat kuya. Kako-concert lang nung Biyernes, yung Duran-Duran, concert na naman kagabi. Lintik, puro concert ang solusyon ni Marcos Jr. Bumabagyo, concert, fashion show. Anong klaseng presidente meron tayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.